Okay, magandang araw sa ating lahat. Bago po ako magsimula, disclaimer lamang, ang lahat ng aking ibabahagi sa presentasyong ito ay batay lamang sa aking pag-unawa sa inilabas na memorandum ukol sa Performance Management and Evaluation System o PMES. Hindi ito opisyal na interpretasyon mula sa DepEd Central Office, ngunit layunin ko na maipaabot sa ating lahat sa paraang mas malinaw at mas madaling maintindihan. Para sa mas detalyado at opisyal na gabay, mangyaring sumanggunit pa rin sa mismong memorandum at mga kaugnay na DepEd orders. Yung tinutukoy kong DepEd memorandum ay DepEd Memorandum number 089, Series 2025, titled Guidelines on the Multi-Year Performance Management and Evaluation System for Teachers for School Year 2025 to 2026 to 2027 to 2028. Again, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, ating pag-uusapan ang bagong Performance Management and Evaluation System o PMES para po sa ating mga guro na ipinapatupad ng Department of Education simula ngayong panaruang taon 2025-2026. Ang layunin ng PMES ay tiyakin na tayong mga guro ay hindi lamang sinusuri, kundi mas nabibigyan din ng tamang gabay, mentoring at pagkakataon para sa professional growth. Okay? Yan. Ang PMES ay hinati sa apat na yugto o phases. Tingnan po natin isa-isa. So ito ay performance planning and commitment. 2, performance monitoring and coaching. 3, performance review and evaluation. And the fourth one is performance rewarding and development planning. Isa-isahin po natin. Okay? Phase 1 o performance planning and commitment. Isinasagawa ito mula isang buwan bago o isang buwan matapos magsimula ang klase. Sa yugtong ito, malinaw na pinag-uusapan ng rater, halimbawa master teacher or school head, at ng ratee, ang guro naman, ang mga layunin at inaasahan. Nakabatay ang lahat na ito o ang lahat ng ito sa Philippine Professional Standards for Teachers o PPST. Ang mga guro ay kailangang gumamit ng Individual Performance Commitment and Review Form o IPCRF, kung saan nakalagay ang kanilang mga target at competency na susukatin. Halimbawa, kung ikaw ay teacher 2, inaasahan kang magpakita ng mga indicator para sa beginning to proficient teacher. At kung ikaw naman ay master teacher, dapat kang makapagpakita ng pamumuno, mentoring at pagiging huwaran sa paaralan. Sa phase 2 naman, o performance monitoring and coaching, nangyayari ito buong taon ng school year o buong school year. May tatlong pangunahing gawain. Una, yung formative assessment, coaching, at mentoring. 2, full period classroom observations. Sa DepEd memorandum na ito, indicated na 2 beses kada taon.
Third, pagsusumite ng ebidensya para sa non-classroom observable indicators or NCOIs or NCOIs. Okay? May instructional supervisory o IS plan ang mga rater. Sino-sino o sino ang rater? Pwede ang master teacher o ang school head. Batay sa individual development plan ng guro o ng rating. Mayroon ding walkthrough observations o maikling obserbasyon na tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto para makita ang progreso ng guro at mabigyan siya ng agarang feedback. Sa phase 3 naman o review and evaluation, binubuo ito ng dalawang bahagi. 1, mid-year review and assessment. Nangyayari 5 buwan matapos ang pagbubukas ng klase. Layunin nitong makita ang progreso at bigyan ng formative feedback ang guro. Number 2, yung year-end review performance year-end performance review and evaluation. Ginagawa ito pagkatapos ng klase at bago magsimula ang susunod na school year. Ito na ang summative evaluation kung saan binibigyan ng final rating ang guro. Ang rating ay gumagamit ng 5-point scale. 5 para sa outstanding, 4 for very satisfactory, 3 for satisfactory, 2 for unsatisfactory, and 1 for poor. Next, phase 4, rewards o performance rewarding and development planning. Isinasagawa ito pagkatapos ng klase at bago magsimula ang susunod na taon. Yung tinutukoy ko na klase dito ay yung school year. Batay sa performance, maaaring bigyan ang guro ng promotion at career progression, scholarship at training, incentives, awards, o parangal. Dito rin sa phase 4, binubuo ang individual development plan para sa susunod na taon base sa naging strength at areas for improvement ng guro. Okay. Ang ating pagsusuri ay naka-ayon sa career stages. Ano-ano ito? For teacher 1 to 3, beginning to proficient. For teacher 4 naman to 7, to teacher 7, proficient teacher. Highly proficient for master teacher 1 to 2, and distinguished for master teacher 3 to 5. Ang bawat guro ay may nakatakdang PPST indicators na kailangang ipakita. Sa susunod na session po natin, tatalakayin po natin ng mas detalyado ang mga PPST indicator na ito. Ang mga ito ay nahati sa classroom observable indicators o COIs at non-classroom observable indicators or NCOIs. Okay, so kanina binanggit ko na 2 beses kada taon ang full observation. So for ito ay maaaring gawin for the first full observation either during the first or second quarter. And for the second full observation, ito ay maaaring gawin
either sa third or fourth quarter. Okay? May pre-observation conference bago ang actual observation. Again, may pre-observation conference bago ang actual observation. At post-observation conference pagkatapos. Kung may sakuna, for example, bagyo o mga kalamidad, pagbubuntis o ibang biglaang sitwasyon, maaaring i-reschedule ang observation. Okay, mga special cases yun. For tools and forms naman, gumagamit yung mga tools and forms ay yung self-assessment tool, IS Plan Narrator, or School Head Narrator, either Master Teacher or School Head, PMES tools per career stage, Performance Monitoring Coaching Form o PMCF, Classroom Observation Tool or COT, tapos yung EIP-CRF. Okay? Ang bawat, balik po tayo sa NCOYS at COYS. Ang bawat classroom observable indicators o COYS at non-classroom observable indicators ay binibigyan ng score gamit ang COT at transmuted sa PMES gamit ang 5-point scale. Narito ang ibig sabihin ng 5-point scale. 5 for outstanding, palaging higit sa inaasahan. VS o VS rather, for very satisfactory, 4 points. Madalas ay mataas ang kalidad. Satisfactory, 3. Natutugunan ang batayang pamantayan. Unsatisfactory, 2. May kakulangan, kailangan ng improvement. 4. Malayo sa inaasahang pamantayan. Okay? Ang mga guro naman na magpapakita ng kahusayan, kanina nabanggit ko, ay bibigyan ng priority sa promotion or reclassification, scholarship at training, incentives, or awards. Layunin nito ang pagbuo ng kultura ng kahusayan at accountability or culture of excellence and accountability sa ating hanay ng mga guro. Kanina nabanggit ko na rin ito, pero ulitin ko lang, yung mga special cases. Kung ang guro ay, halimbawa, na-promote or nag-transfer o nagkaroon ng official leave, ang dating rating at ebidensya ay mananatiling valid at gagamitin pa rin sa bagong assignment. Kung may leave, sakit o scholarship na higit sa 6 na buwan, gagamitin ang huling IPCRF rating bilang basis. Okay? So, mga kapwa guro, malinaw ng PMES ay hindi lamang simpleng evaluation tool. Isa itong sistema ng pagpapalago, mentoring, at pagkilala. Layunin itong tulungan tayong lahat na maging mas mahusay na guro, huwaran ng kabataan, at inspirasyon ng ating komunidad. Kaya sa bawat lesson plan na ating inihahanda, sa bawat classroom observation, rated or not, at sa bawat pagkakataong tayo ay magtuturo, tandaan po natin na ang PMES ay para sa ating sariling pag-unlad at para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama
sa ating talakayan. Hanggang sa susunod nating session, again, maraming salamat. Ito po si Teacher Randel Algo.